Welcome back mga sir. Ito may 735 UV tayong ginagawa ngayon. So 735 UV meaning may USB po siya. Ito po ang kanyang USB slot at SD slot. At ito ang kanyang display. So ang gusto ng may-ari ay palagyan ng Bluetooth. So ito na siya ngayon. Binutasan natin dito sa gilid. In fact, itong kanyang lead indicator ay blinking na. Waiting na po siya na kumonikta sa isang device. At ito po ang kanyang mga connection mga sir. Dalawa lang. Itong kulay itim para sa kanyang 5 volt supply. At ito namang kulay gray para sa kanyang signal output. Sa malapitan, yan, blinking na po siya. So napakasimple lang. Again, soft fly. At ito naman ang signal output. Left and right, papunta yan doon sa back panel or sa RCA connection ng ating input. Diyan, dinisconnect natin ang mga connection papunta sa RCA at hininang natin ang wire mula sa Bluetooth module. So ganyan lang ka simple. Yan. Tapos dito sa likod, doon tayo nag-connect sa CD or BCD. Tapos ito naman ang kanyang pinaka-input na ngayon kung sakali may mixer kayo or equalizer. So ganyan lang. Ayos na. So dito sana ako kukuha ng kanyang 5 volt supply. Kaya lang may heatsink po siya. Ito po ang kadalasang na-encounter ko sa tuwing magkabit ako ng Bluetooth module sa isang amplifier. Magkaroon ng signal interferences sa kanyang ground loop. Heatsink. In fact, itong wire na to, ito po ang ating hininang doon sa likod sa board, sa kanyang main board. So di ko na lang inalis para hindi na ako magbaklas uli. Nilagyan ko na lang ng tip sa dulo. At ito po ang ating ikinabit na separate power supply para sa ating Bluetooth module. Bali, pinarallel ko na lang siya sa kanyang main power supply para sasabay siya sa on and off nitong unit. So ganun lang kasimple mga sir. At ito nga pala ang Bluetooth module na ating ikinabit mga sir. MH-M18. Murang-mura lang po ito sa online shop. So search nyo lang doon kung gusto nyo. May isa pa. Tapos may isang klase pa tayong Bluetooth module nito. Yan. Meron po siyang Type C para sa kanyang power supply at 3.5 mm para sa kanyang audio output. Pero mas pinili ko itong MH-M18 dahil malayo po ang tapon sa kanyang signal. Ngayon ay connected na po siya. In fact, ang kanyang lead indicator ay naka-steady na. Disconnect natin. Ang kagandahan nito mga sir ay hindi po nagsasalita ang kanyang prompt. Ulit, i-connect natin. Yun. Ito, naka-steady na po ang kanyang lead indicator, meaning connected na siya. So play tayo. Pero bago yan, sara muna natin to. Tapos play. Yan. Running na po siya. Volume tayo. DJ7 De La Cruz and Mac Verde Remix. Ito, marami na rin akong nakabit nito noon. Ang pangit lang nito is malapit lang po ang kanyang range against doon sa device. Unlike dito, nasa 10 meters ay hindi pa po nag-iiba ang kanyang tunog. So ito na ngayon ang palagi kong kinakabit sa mga amplifier na di pa nagkaroon ng Bluetooth. So itong kanyang display sa kanyang USB at SD card slot ay okay pa naman to at unswitched po siya.
At ito ding ikinabit ko na Bluetooth module ay wala rin po itong switch. Bali, doon nyo na lang i-disconnect ang Bluetooth na ito sa inyong device kapag hindi nyo na ginamit. 7. CR and DJ Corey. Dito sa kanyang input selector ay may tatlo tayong pagpipilian: DVD, CD at MP3. So pag pinindot natin ang DVD, automatic ma-disconnect ang ating Bluetooth. Dito naman sa kanyang MP3, bali dito yan sa kanyang built-in USB. Pag pinindot natin to, umiilaw ang kanyang lead indicator. So meaning siya na ang active input. Sa Bluetooth, same din. So ganyan lang ang setup natin dito mga sir. Napakasimple lang. Wala na tayong ibang ginalaw dito sa kanyang front panel, except dito sa kanyang butas. So play tayo uli. And DJ Corey.